pagka nagkatugma-tugma na ho mga kababayan, yung missing sa bungero, kumonekta yung DNA doon sa mga nawawala nung panahon ng war on drugs o baka may kinalaman din dito si Roque. Kaya lang ho mga kababayan, ang masamang ang palad po ni Roque, ayun, medyo ano na po mga bossing, medyo tinatakwil na ho ng mga Duterte. Ni Hoffman. Ayan, naniniwala ho ako mga kababayan. Konting ano na lang to, konting ganun na lang ho, oh. Konting papitik-pitik, pipitikin na din ito yung mga Duterte. Oh, pipitikin na din ni Roque yung mga Duterte. Eh bakit ho mga bossing? Eh biruin mo, ang sasabihin ni Roque, palagi niyang ipinamumuka sa buong Pilipinas na sobrang supporter siya ng mga Duterte. Tapos ngayon eh, mamukat-mukat mo, maririnig niya daw galing po sa dating Pangulo sa pamamagitan ni Koopman na ano, ayaw nang makita si Roque, ayaw nang makisali si Roque, isinisiksik na lang daw ang sarili ni Roque kay dating Pangulong Duterte. Eh bakit po ganun ang gagawin ni Roque? Hindi ganun. Kasi nga ho, mga boss, ang sabi ni Roque, kaya daw po siya nagtatago ay dahil sa pagsuporta niya sa dating Pangulo. Yun yung inaano niya, pinipilit niya ho, mga bossing eh. Kasi yung ano, yung ano tawag dito? Yung hindi niya maipasa na mga dokumento para pagpapatunay na siya ay may ano, na siya ay may koneksyon doon sa Pogo. Yun yung ano eh, yun yung hinahagilap po eh, mga bossing eh. Pero ho, mga kababayan, ang gusto niyang sabihin, hindi, kaya ako ginigipit ng gobyerno. Kasi nga, dahil dito, no? Dahil dito sa pagsuporta ko sa mga Duterte. O, wala nang pogi, wala pang pogo. O, pakinggan ho natin si Roque at ang pakikipag-away niya kay Koopman. Yung parang sinasabi na hindi naman iringan ni Atty. Hoffman. Well, sa totoo lang, nagulat ako dun sa mga pinagsasabi niya laban sa akin. Aha. Dahil alam ko naman na hindi ako dapat maghimasok sa ICC case, kaya hindi ako naghihimasok. Sa katunayan, Umpisa pa lang mga kababayan, sinisiksik na nito yung sarili niya eh. Sa umpisa pa lang sinisiksik na nito yung sarili niya eh. Hindi pa nga ho nakakapagpalabas o wala pang sinasabi ho mga bossing, yung mga Duterte kung sino yung kanilang lawyer eh siya. Ako po ang lawyer, no, ni dating Pangulong Duterte. O, nakita nyo yung unang pagkakataon ho na nakita natin si Roque doon mismo sa The Hague. Wanted pa ho siya noon sa Kongreso. Ngayon ho, wanted na siya sa otoridad ng Pilipinas at sa bansang Pilipinas ho, mga kababayan. Sinisiksik niya na yung sarili niya eh. Dahil nga po, yun yung naratibo at yun yung sinabi niya, mga bossing, na dahilan kung bakit siya nagtatago. Dahil sa pagsuporta niya kay dating Pangulong Duterte, kaya siya hinahanting ng gobyerno ng Pilipinas. Wala akong katotohanan yun. At ewan ko kung saang panahon to na buhay si Roque. Akala yata niya hindi makikita, hindi mahahagilap yung kanilang hearing po doon sa Kongreso. Di ba mga boss? Paastig-astig pa yan noon. Yung pala gusto bloodbath. ayaw ko maghimasok para kahit anong mangyari, wala sa ang sisi sa akin. Pero hindi niya ako mapipigilan na mag-isip ng iba pang mga pamamaraan, lalo na ako talaga ay naniniwala na parang wala nang remedyo sa ICC. Dahil wala na kasi lang ibang kaso kung hindi ang kaso ni Tatay Digong at kung mawawala pa si Tatay Digong, baka isara na yan. Hindi ho totoo yun. Meron pang mga ibang kaso na na lumalakad po doon sa ICC, mga kababayan. Hindi po si Digong na lang ang nandoon. Ng ICC dahil sa last Assembly of State Parties, nagreklamo na yung ambassador ng Japan na #1 donor ng ICC. Bakit daw puro absulto ang mga nasasakdal sa ICC? Samantalang ang laki-laki ng nagagastos nila. So kapag ganitong konteksto, para namang bagamat ako isang miyembro ng ICC List Council, mag-iisip ka ng ibang remedyo. Huwag namang ipagkait yan. Ikaw na pala yung member pala ka ng ICC Council. Kaso hindi ka pa din kinuha,
Lalo magulo ang utak ni Roque, mga kababayan. Pero mo, ano sabi ni Kaufman? Kasiraan sa ulo yung ididemanda mo, yung Dutch government dahil sa ganito, ganyan. Baka maka-apekto daw. Oh, baka maka-apekto daw ho sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Tsaka ho yung mga interim nila na banat, bumalabso yun, mga kababayan. Lalo na ang makikita po ng ICC sa Pilipinas. O sige, hiling kayo ng hiling na iuwi ang dating Pangulo ninyo dyan sa Pilipinas. Tignan nga namin ang justice system ninyo. Tapos makikita yung ibang mga kaso dinadaan lagi. No? Kapag ka madaming ebidensya, nag-uumapaw ang mga ebidensya, siksik, liglig, umaapaw, no? Yung mga witness, mga magsasabi na nakakatanggap sila ng pera kay kay Vice Presidente, kahit gano'n na daw po kadami, dadalihin daw po sa teknikalidad. O biruin mo yon. Kaya mga DDS, wala talaga kayong maipagmamalaki sa amin. Hindi nyo pwedeng sabihin sa amin na, oh, Mark, tapos na ang impeachment, hindi na matutuloy. Hindi nga matutuloy. Kaso lang, nasa utak pa din namin na baka ninakaw ng Vice Presidente yung pera o pondo ng bayan. Bakit to? Kasi hindi naman yun yung dahilan kung bakit nahinto yung impeachment Hindi po ba? Hindi naman ho yun yung dahilan kung bakit nahinto yung impeachment, mga bossing. Nahinto dahil doon sa mga teknikalidad. Pero doon sa mismong dahilan nila, doon sa itinatanong ng bayan, kung ninakaw ba yung pondo, hindi ho nila nasagot yun. Na pag-iisip ng ibang remedyo. Pero pagdating sa paghimasok, I dare Kaufman, kailan ako naghimasok? Lagi. Sasabihin ni Kaufman, lagi. Sabi niya, since day one daw. Baka nga kung may day zero Baka kung may day zero o negative day pa, no? Hindi pa nag-uumpisa, nang ihimasok ka na. Ano sabi sa'yo? Isinisiksik mo na lang ang iyong sarili. Diyan. Parang ako lang daw ang pwedeng mag-represent. Alam ni Kaufman kung anong tunay na kwento. Dahil nung una, So ang ibig mong sabihin, mali ang nakuhang lawyer ng mga DDE, ng mga Duterte. 150 million ang di umanong binabayad kay Kaufman buwan-buwan. 1.8 billion, no? 1.8 billion kada isang taon yan. Kung tatagal ng 10 taon ang kaso ng dating Pangulong Duterte diyan sa Hague, nako, tumataginting na 18 billion ang bayad kay Kaufman. Tapos sasabihin mo mali. No? Do the math. 18 billion. Ang laking pera nun, mga kababayan. Siguro kahit na ilan silang nasa gobyerno. Kung di ako nagkakamali, sa Kongreso, 3 yata ang mga Duterte doon. Si Pulong, yung anak, tsaka yung Rigo. Kung di ako nagkakamali, congressman din yun. Vice Presidente. Mayor si Vice Mayor, acting Mayor, Baste Duterte. Ay, si Barbie. 5, 6. Kahit na pagsamasamahin mo po na, kumbaga sabihin mo ng 6, multiply mo na lang, 500,000 na lang, dinagdagan ko na ho. Mga kababayan, 500,000, no? 500,000 piso, kada isa na lang. Dagdag na yan, 500,000 times 6, 3 million per month. Mga boss, ang kita nila. Sabihin mo na, may mga negosyo na kumikita ng 50 million. Sila. No, ang laki na nun, mga bossing chipa mo, sir. 53 million. O sabihin na natin 60 million. Kalahati. Paano makakasurvive yung pagbabayad kay Kaufman?